Hello sa inyo! Alam nyo ba, may pag-uusapan tayong isang napakagandang ideya. Naisip nyo na ba na ang ating pananampalataya ay parang isang halaman sa isang hardin? Tama! At tulad ng isang halaman, kailangan itong maging buhay na buhay. Handa na ba kayo? Tara, alamin natin to. Isipin mo nga sandali. Kung ang pananampalataya mo ay isang halaman, ano kayang itsura nito? Malusog ba ito? Maganda ba? May magagandang bulaklak kaya? Pag-isipan natin. Okay, imagine natin na nasa isang garden ng pananampalataya tayo at bawat isa sa atin may sariling halaman doon. Ang tanong, paano ba natin malalaman kung ang isang halaman ay, malusog at saya? Tingnan nga natin. Okay, tingnan niyo to. Dalawang klaseng halaman. Dito sa isa, wow! Ang ganda, no? Sariwa ang mga dahon, may makukulay na bulaklak, talagang makikita mong puno ng buhay. Pero sa kabila, ay nako, iba ang itsura. Tuyot na tuyot ang mga sanga, walang bulaklak, mukhang malungkot at walang buhay. Alin dyan ang gusto natin para sa sarili nating halaman? Ayan, so yun mismo yung punto. Tulad ng mga halaman, ang pananampalataya natin pwedeng maging buhay o pwedeng hindi. Siyempre, ang gusto ng Diyos para sa atin ay isang pananampalatayang buhay na buhay, yung talagang namumulaklak. So, paano nga ba natin malalaman kung yung halaman ng pananampalataya natin ay healthy? May mga palatandaan ba tayong pwedeng tingnan? Sige, tara't maging mga investigador tayo ng ating hardin. Heto na, ang isang buhay na pananampalataya pala, hindi lang siya basta nasa isip. Ito yung pananampalatayang nakikita sa gawa. Yung mga palatandaan ng buhay, yan yung pagsunod natin sa Diyos at yung paggawa natin ng mabuti. Yan, yung mga magagandang bulaklak at sariwang dahon ng halaman natin. Sige, kung halaman nga ang pananampalataya natin, ano kaya yung kailangan para lumago ito? May fertilizer ba ito? O baka may secret ingredient? Ano sa tingin nyo? At ang sikretong sangkap ay pag-ibig. Oo, pag-ibig. Ito pala yung pinakimportanting vitamina na nagpapalago at nagbibigay buhay sa ating pananampalataya. Pakinggan nyo to galing mismo sa banal na kasulatan. Ang pinakamahalaga raw sa lahat ay ang pananampalatayang gumagawa dahil sa pag-ibig. Ibig sabihin, kumikilos tayo dahil sa pagmamahal. Ang ganda pakinggan, di ba? Isipin nyo, ganito yan. Yung pag-ibig, para siyang tubig at sikat ng araw para sa halaman ng pananampalataya natin. Kung walang pag-ibig, matutuyo lang siya. Kaya pag-ibig talaga ang nagbibigay buhay at kulay dito. At dahil alam na natin yung secret ingredient, may isa pang mas special na balita. Alam nyo ba na dahil dito, pwede pala tayong maging mga katulong mismo ng Diyos? Paano? Tingnan natin. Wow, grabe to! Kapag ipinapakita natin yung buhay nating pananampalataya gamit ang pag-ibig, tinatawag pala tayo na mga manggagawang kasama ng Diyos. Ibig sabihin, nagiging special helpers niya tayo dito sa lupa. Ang galing! At ang dali lang palang maging katulong ng Diyos. Una, ipakita natin ang pagmamahal, palagi. Pangalawa, sundin natin ang mga utos niya ng masaya. At pangatlo, na napaka-importante, gumawa tayo ng mabuti sa ibang tao. Ganun lang yun. Pero yan yung totoong sign na buhay ang pananampalataya natin. Sige, mga super hardinero, malapit na tayo. Ngayon, pag-isipan natin, paano kaya natin mas mapapaganda at mapapamulaklak ang sarili nating halaman ng pananampalataya? Oras na para mamulaklak. Kaya ito ang tatandaan natin ha. Una, ang pananampalataya mo ay isang special na halaman sa hardin ng Diyos. Pangalawa, kailangan itong laging dinidiligan ng pag-ibig. At pangatlo, yung pinakamagagandang bulaklak nito, lumalabas yan kapag gumagawa tayo ng mabuti sa iba. Kaya heto ang challenge ko sa inyo. Para maipakita mo yung magandang bulaklak ng pananampalataya mo, anong isang mabuting bagay ang gagawin mo para sa iba ngayon din? Isipin nyo at gawin nyo ng may pagmamahal. Hanggang sa susunod.